Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon Kristo. Sa pagkakataong itong luha, tayo pidarako na po sa pinakamalagang bahagi ng programa po ng ating pong mahal na Panginoon sa pag-aral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos sa buhay. Praise God. At ihanda na po ating mga Biblia at ating mga puso sa pakinig ng salita ng ating pong mahal na Panginoon. At ibinibigay ko na po ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating pong dakilang Diyos, para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Ramil. Mga minamahal, nagpapaabot po rin ako ng pagbati sa lahat po ng mga minamahal ko mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kumusta na po kayong lahat sa mga kapatiran po natin, mag-isa Ibayong Dagat, mga patira natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila. Sa lahat po na naabot ng ating pong banal na programa, maminamal maligayang pakikinig at panonood po sa inyo. At nagpapabot din po akong dobleng paggalang sa aming minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family. At sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Kaya hindi naman tayo po manalangin muna upang maintindihan po natin ating paksa sa gabing ito. Tayo po manalangin. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan naming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan padakilang Diyos, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, dakilang Diyos. Alisin mo lahat ng mga sagabal, mga hadlang sa pagpapayag namin ng yung dakilang salita, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Mahal na Panginoon, pahiran mo ng iyong banal na kamay ang aming mga labi. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng iyong banal at sagradong salita. Bigyan mo ng pananampalatayang nakikinig. Sa ganang amin, wala po kami magagawa, mahal na Panginoon, at dalangin po namin, alisin mo lahat ng mga magiging sagabal, mga hadlang, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, kindly basahin natin ang ating pambungad na talata. 1 Thessalonians, chapter 4, verse 13 up to 17. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica 4, talataya 13 hanggang 17. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog, kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, na may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Amen. Maminamahal, ang ating paksa ay pamamagatan po nating qualification for the rapture. Qualification for the rapture. Mga minamahal, ang ibig sabihin po ng rapture, ito po ay meeting in the air. Catching away the saints, yung pagdagit ng mga banal. Ito po ay pagtitipon-tipon ng mga anak ng Diyos sa hangin o sa langit. Maminamahal, ang mga kapiling natin, ang ating mga mahal sa buhay na namatay na, at ang mga nabubuhay ay muling magsasama, at makakapiling nila ang ating mahal na Panginoon magpakailan-kailan paman. Mga minamahal, ang tinatawag po na rapture, yung pagdagit ng mga banal, ito po sa panahon natin ang dakilang paraan para tayo po iligtas ng Diyos dito po sa kapigatian ng sanlibutan. Sinabi ng banal na kasulatan, sinabi ng ating mahal na Panginoon, in this world, ye shall have tribulation.
Sa mundong ito, marami kayong mararanasang kapigatian. Kaya nga nung unang panahon, maminamahal ay iniligtas ng Diyos si Noah at ang kanyang buong sambayan sa pamagitan ng barko, sa pamagitan ng malaking arko na pinagawa ng Diyos. Maminamahal at nung panahon ni Lot at ang kanyang buong pamilya, bago sila maminamahal, bago nagpaulan ng asuprit apoy ang Diyos sa Sodom at Gomorra, ay inalis muna sila sapagkat ayaw ng Panginoon madamay ang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya nga, nagpadala ang Diyos ng anghel, maminamahal, at binitbit ang sambayan ni Lot. Hinawakan ng kamay at binuhat sila papalabas sa Sodom at Gomorra. Ngayon, maminamahal, sa ating panahon ngayon, ang paraan ng Diyos para tayo iligtas sa kapigatian, sa napakalaking kapigatian na mararanasan ng sanlibutan, maminamahal, ay ang tinatawag na meeting in the air, yung catching away the saints, yung pagdagit ng mga banal. Ito po'y mga minamahal totoo, at sa maniwalat kayo tindi, maminamahal, hindi na po magkakaroon, maminamahal, ng kaayusan at kapayapaan ang mundo. Kung magkaroon man, maminamahal, ito po'y panandalian lang. Sabi nga ng Biblia, kapayapaan, at saka darating ang biglang pagkawasak. Kung magkaroon man, maminamahal, ng kapayapaan sa sanlibutan, nakasulat sa Biblia, ay hanggang 3.5 years lang. 3 taon at kalahati lang maranasan ng tao yan. Lalo na yung mga nagpatatak ng 666. Pero maminamahal, tandaan po natin, hindi na po magkakaroon ng maayos na kalagayan ang mundo natin. Ang daming nagbabadyang mga kapanganib, mga kapigatian, gaya ng mga malalakas na lindol, gaya ng mga malalakas na bagyo, mga epidemya, kagutuman, at higit sa lahat yung tinatawag na digmaang pandaigdig. Kaya ito pong nararanasan ngayon na pandemic, maminamahal, isa lamang po yan sa mga kapigatian na sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ng mahal na Panginoon sa John 16:33, mga minamahal, marami tayong kapigatian mararanasan dito po sa mundo. Kaya nga, maminamahal, kung nais nating maligtas at kung nais natin, mga minamahal ko, na tayo po'y maging maging qualified po tayo sa tinatawag na rapture. Kinakailangan abutin po natin yung pamantayan ng Diyos. Qualification for the rapture. Hindi natin dapat pasunurin ang Diyos, maminamahal, sa atin. Huwag nating idahilan, maminamahal, na maunawaan naman tayo ng Diyos. Siguro naman, maiintindihan ng Diyos ang aking kahinaan. Hindi ganun. Pagpapasok ka sa trabaho, mag-a-apply ka ng trabaho, maminamahal, halimbawa, ikaw po isang aplikante. Hindi mo pwedeng sabihin, maminamahal, sa iyong manager na unawain ka. Kailangan abutin mo yung qualification. Pag hindi mo naabot yun, maminamahal, hindi ka nakaabot sa pamantayan, hindi ka matatanggap. Ganon din po, maminamahal, sa tinatawag na pagparito ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin dapat sabihin na uunawain tayo ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos, maminamahal, ay maawain, maunawain. Totoo po yun, pero sa pagdagit ng mga banal, maminamahal, mayroon pong pamantayang hiningi ang Diyos para tayo po'y makasama sa tinatawag na meeting in the air, sa rapture. Dito po, maminamahal, ano po yung qualification for the rapture? Dito po, maminamahal, unang-unang hiningi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kinakailangan tayo po ay ipinanganak na muli. Ye must be born again. Sinabi rito, maminamahal, sa John chapter 3, verse 3 up to 8, maminamahal, sinabi po rito, over hanggang 7, sabi rito, ye must be born again. Maliban ang tao ay panganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. At maliban tao ay panganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Ang ipinanganak sa laman, sabi ng Psalms 51, verse 5, maminamahal, ipinaglihis sa kasalanan. Likas na makasalanan, maminamahal. Ang kasalanan ay hereditary. Ang ipinanganak sa laman ay ipinanganak sa kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangan tayong ipanganak na muli sa pamagitan ng kapanganakan sa Espiritu.
Kaya nga sabi ng verse 7 ng John 3:7, ye must be born again. Ye must, sabi kinakailangan, hindi pwedeng hindi. Ngayon kung ayaw mong sumunod yan, gumawa ka ng sarili mong langit. Pero kung gusto mo ng langit na talagang totoong langit, ye must be born again, sinabi ng John chapter 3 verse 7. Basahin natin ang mga talata. John chapter 3 verse 3 up to 7. Dito po sa Juan, Kapitulo 3, talata po 3 hanggang 7. Sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y panganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. 7. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Amen. Mga minamahal, narinig po natin mismong sa bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya nagtatatag ng panibagong reliyon. Ang kapanganakang muli, hindi po yan panibagong reliyon at hindi po yan invento, mga minamahal, ng sino mang tao para magtatag ng isang organisasyon o isang denominasyon. Ito po, mga minamahal, ay aral ng ating mahal na Panginoon Jesucristo 2,000 years ago. Wala pa po ang reliyon, mga minamahal, wala pa po ang reliyon natin. Yan po, mga minamahal, ay itinuro na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi niya, maliban ang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng langit. At maliban ang tao ipanganak sa Espiritu, sa tubig at sa Espiritu, hindi siya, mga minamahal, makapapasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang ipinanganak sa laman ay sa laman. Sa laman nga. Pag ipinanganak ka sa magulang mo, ipinanganak ka ng iyong ina, yan po, maminamal, ay sa laman. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman nga. Ibig sabihin, ipinanganak kang makasalanan. Psalms 51 verse 5. Kaya nga, sabi ng Banal na Kasulatan, ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Ang ibig sabihin ng ipinanganak sa Espiritu, ipinanganak ka mismo ng Diyos. Sabi ng John 1:13, ang ipinanganak sa Espiritu, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng dugo, kundi sa kalooban ng Diyos. Ipinanganak ka sa tubig. Ibig sabihin, inulubog ka sa tubig, binautismohan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi ng Biblia, ito po, mga minamahal, ay ipinanganak ka sa kalooban ng Diyos, hindi sa laman at sa dugo. Kaya hindi mo kailangan ng birth certificate, hindi mo kailangan ng DNA test para, mga minamahal, ikaw po ay makilalang anak ng Diyos. Kapag ikaw po ay sumampalataya sa mahal na Panginoon Jesucristo, tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas at ikaw ay naipanganak na muli, sabi ng Biblia, ikaw ay magiging anak ng Diyos, hindi sa pamagitan ng laman at dugo, kundi sa kalooban ng Diyos. Sabi ng John 1:12 and 13. Kindly, basahin natin sandali. Dito po sa aklat ng Juan 1, talatay 12 at 13. Sabi dito sa 12, datapwat ang lahat nang sa kanya nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila na karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga katuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. 13, na mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Amen. Amen. Hindi sa kalooban ng laman at hindi sa kalooban ng dugo, kundi sa kalooban ng Diyos. At ang sabi, yan po'y tanda ng iyong pananampalataya. Sinabi ng Biblia, ngunit ang sinumang tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ang sumampalataya sa Kanyang pangalan. Ito po'y sagisag ng iyong pananampalataya. Sinabi ng Marcos Kapitulo 16, talatang 16, ang sabi rito, maminamal, ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sa madaling salita, yung pong kapanganakan muli, ito po'y bautismo. Bautismo na tinutukoy sa Gawa 2:38, na pagsisiyan at talikdan ng inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Ito po'y sagisag ng ating pananampalataya. Pag hindi tayo nabautismuhan, maminamal, ibig sabihin, hindi po nyo tinatanggap ang payo ng Diyos. Sabi ng Lucas 7:30, ang mga eskriba, ang mga matatanda noong panahon, ang mga Hudyo, maminamal na nakapakinig ng pangaral ng malapang noon, hindi sila nagpabautismo at hindi nila tinanggap ang payo ng Diyos. Tayo libasahin natin. Dito po sa Lucas, Kapitulo 7, talata po 30. Datapwat pinawalang halaga ng mga Pariseyo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi napabautismo sa Kaniya. Amen. Amen. Hindi sila nagpabautismo. Bakit? Hindi nila tinatanggap yung payo ng Diyos. Kaya sinabi ng Biblia, hindi mo makikita ang karian ng langit. At pangalawa, hindi ka makapapasok sa karian ng langit. Sabi ng verse 7, kaya kinakailangan niyang ipanganak kayong muli. Kinakailangan, hindi pwedeng hindi. Kahit anong ang reliyon mo, maminamahal, kahit sino ka pa. Kapag gusto mong pumasok sa karian ng langit, hindi pinag-uusapan ng reliyon. Kinakailangang ipanganak kang muli. Kapag hindi ka ipinanganak na muli, sinabi ng Biblia, hindi kayo makapapasok sa karian ng langit at hindi ka makakakita ng karian ng langit. Kaya nga, ang isa sa qualification, maminamahal, ye must be born again. Yes. Kinakailangang ipanganak kayong muli. Sapagkat hindi ka magiging kabahagi ng kamatayan, ng pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng mahal na Panginoon Kristo hanggang hindi mo tinatanggap, mga minamahal, ang kapanganakang muli o yung bautismo. Hindi kayo kasama. Sabi ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ng mahal na Panginoon, ng katubusan na ginawa niya sa krus, ito po ay sa buong sanlibutan. Mula sa unang henerasyon hanggang sa mga darating na henerasyon, mga minamahal, mula nung unang panahon hanggang sa mga tao ngayon at sa mga darating pang tao sa darating na panahon, yan po ang tinutukoy, mga minamahal, na buong sanlibutan. Gusto ng mahal na Panginoon iligtas sila. Pero kahit ang kamatayan ni Kristo ay para sa buong sanlibutan, hindi ka magiging kabahagi kung hindi mo tatanggapin ang kapanganakang muli na tinutukoy sa banal na kasulatan na bautismo. Sabi ng Roma 6, talatang 4 hanggang 6. Basahin natin. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, 6 ang talataya, 4 hanggang 6. Sa 4, tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad ng panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. 6, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalagip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Amen. Yan po ang dahilan kung bakit kinakailangan tayong mabautismuhan. Kinakailangan tayong ipanganak na muli. Sa pamagitan po, maminamahal, ng kamatayan ni Kristo, ang ating dating masamang pagkatao ay kasamang namatay ni Kristo. At sa pamagitan ng kanyang pagkalibing, ang ating masamang dating pagkatao, ito ay kasamang nalibing ni Kristo. At kung paano po, maminamahal, ang ating pinakamamahal na bumangon muli sa mga patay pagkatapos ng 3 araw, tayo po ay kalakip niyang ibinangon sa bagong buhay. Kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 21, ang bautismo, ito po mga minamahal, ay pagiling na mabuting budi sa Diyos. Kasi hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Pero kung tayo po ay maipapanganak na muli, mga minamahal ko, tayo po ay magbabago sapagkat malilibing ang ating dating masamang pagkatao.
Mamamatay ang ating dating masamang pagkatao. Kaya sabi rito, ito po mga minamahal, ang bautismo hindi ito simpleng paghuhugas ng laman, kundi ito po'y paghiling ng mabuting buhat sa Diyos. Ang sabi sa 1 Peter 3:21, ayon sa tunay na kahawig ngayon na nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan sa laman, kundi sa paghiling ng mabuting budi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesus Kristo. Kaya ito po'y paghiling ng mabuting budi, maminamahal. Kaya hindi ka magbabago hanggat hindi ka tumatanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Hindi mamamatay ang iyong dating masamang pagkatao, hindi malilibing ang iyong dating masamang pagkatao, at hindi ka babangon, maminamahal, sa panibagong buhay hanggat hindi ka tumatanggap ng bautismo. Sa madaling salita, hindi ka kabahagi ng kamatayan, ng pagkalibing at muling pagkabuhay ng mahal na Panginoong Kristo. Kaya hindi ka kabahagi ng tinatawag na pagparito ng mahal na Panginoon, rapture. Hindi ka makakasama sa rapture. Hindi ka kasali kasi hindi ka naman kabahagi ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Sabi ng Biblia, kung binalikan natin ang pambungad na talata, maminamahal, sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, maminamahal, sinabi po rito na kung paano tayo'y sumampalataya. Kung paano tayo'y sumampalataya na ang ating mahal na Panginoon ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman tayong natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yun, maminamahal, yun lamang pong mga nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, dahil yan po ay sa gisag ng ating pananampalataya na si Kristo ay namatay, nalibing at nabuhay na maguli. Yan po, kaya sinabi ng Biblia, ye must be born again. Kung hindi ka maipapanganak na muli, gumawa ka ng sarili mong langit, sapagkat hindi ka makakarating sa langit dun sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. At ang pangalawa, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, be holy. Be holy. Sinabi ng Hebrews chapter 12 verse 14, without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi ka makapapasok o hindi mo makikita ang Diyos kung wala kang kabanalan at wala kang kapayapaan. Magkasama po, maminamahal, ang kabanalan at kapayapaan. For without peace and holiness, no one can see the Lord. At ang tinutukoy po ritong kabanalan, mga minamahal ko, yung pong tinatawag na inward and outward holiness. Inward and outward holiness. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga pastor ngayon, ang Diyos ay tumitingin sa puso lang. Hindi yan tumitingin sa panlabas, hindi po ganun. Sinabi ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang 16, kayo'y magpakabanal, gaya ng inyong Ama sa langit na banal. Sabi ng Biblia na susulat, tayo'y magpakabanal sa lahat ng uri ng pamumuhay, in all manner of conversation. Sa lahat ng uri ng pamumuhay, sa pananalita, sa pananamit, sa pamumuhay, sa kilos, sa ugali, mga minamahal, yan po ang tinutukoy na in all manner of conversation. Hindi sinabing ang Diyos ay tumitingin lang sa puso. Kasi kung titingin lang ang Diyos sa puso, maminamahal, mabibigo po, maminamahal, ang Diyos sa atin, sapagkat sinabi po ng Jeremiah 17 verse 9, ang puso natin ay mandaraya. Yes. Ang puso natin ay mandaraya. Kaya sabi rito, basahin po natin ang 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16, at basahin din po natin, mga minamahalang, unang Tesalonica 4, 7 at 8. Be holiness, sabi be holy. Basahin natin. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, 15 at 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasulat, kayo magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Dito po sa aklat ng unang mga taga Tesalonica 4, talataya 7 at 8. Sabi po dito, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Sa 8, kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang tinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Amen. Amen. Sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, na susulat, tayo'y magpakabanal sapagkat ang Diyos natin ay banal.
Yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal naman tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. In all manner of conversation. Sa pananalita, sa ugali, sa kilos, sa pananamit. Sa buong pamumuhay, mga minamahal ko. Sinabi ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos ng kapayapaan, ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa, at ang inyong katawan. Ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa, at ang inyong katawan. Ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng mahal na Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung ating pong kaluluwa, yung ating espiritu, at yung ating laman. Sa madaling salita, inward and outward holiness. Ano po yung outward holiness? Deuteronomy 22 verse 5, ang babae, huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki. Kapag hindi tinuturo ng pastor niyo yan, maminamahal, ikinalulungkot ko. Ayon sabi ng banal na akslatan, hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. Sinabi ng Biblia, without peace and holiness, no one can see the Lord. Sayang, maminamahal, yung ating paglilingkod kung kalahati lang ang ating sinusunod. Sabi rin, Deuteronomy 22 verse 5, maminamahal, bahagi po ng kabanalan, yung ang babae, huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki. Ni ang lalaki ay huwag magsusuot ng kasuotang pambabae, sapagkat ang gumagawa nito ay karumal-dumal. Karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. At ang babae, sabi ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 14 hanggang 15, ang babae ay dapat may mahabang buhok. Ang mahabang buhok sa babae, ito po, maminamahal, ay kaluwalhatian niya. Yes. Samantalang ang lalaki na mayroong mahabang buhok ay kahiyan niya. Ngayon, maminamahal, talagang ang tao po ngayon ay talagang masuwayin sa Diyos. Minsan makakita kayo, maminamahal, ng tao nakatalikod, akala mo babae. Talagang mas sexy pa, maminamahal, sa babae. Pagkalabit mo, miss, pwede ka ba makilala? Pagharap mo, may bigote. Lalaki pala, dahil mahaba ang buhok na pagkamalan mong babae. Meron naman mga minamahal, babae. Pag nakatalikod, titignan mo, maminamahal, kala mo lalaking lalaki. Maikli ang buhok, nakapantalon, tapos magtatanong ka, pare, anong oras na? Pagtingin mo, mari pala, babae pala. Tignan nyo, gusto ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, na sundin natin kung ano yung utos niya, kung ano yung mga sinasabi ng Biblia. Kung hindi po importante, maminamahal, ang outward holiness, hindi na sana ito makikita sa Biblia. Hindi pagtsatsaga ang isulat yan ng mga apostol, ng mga alagad. At hindi yan pagtsatsaga ang i-reveal ng mahal na Panginoon, maminamahal, sa mga mangangaral at sa mga tunay na mga mensahero ng Diyos. Kung hindi po itinuturo ang tinatawag na outward holiness. Basahin natin Deuteronomy chapter 22 verse 5, 1 Corinthians 11, 14 and 15. Basahin natin yung mga talata. Dito po sa Deuteronomio 22, talata po 5, ang babae huwag mananamit ng naukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sinamang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto 11, talatay 14 at 15. Sa 14, hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Sa 15, datapat kung ang babae ay may mahabang buhok ay siyang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Amen. Amen. Mga minamahal, ang babae ay kinakailangan may mahabang buhok. Ito'y kaluwalhatian niya. At ang lalaki na may mahabang buhok, ito'y kahiyan niya. Kaya nga, iyan po ang tinatawag na outward holiness. Sabi, magpakabanal tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay. At ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, gayon din naman na ang babae magsigayak ng mahining damit na may katimtimang hinahon. Dapat ang ating mga kasuotan ay mahaba. Sabi, magsigayak ng mahining damit. Tignan nyo mga minamahal, ang mga nauusong damit ngayon, kala mo kinapos ng tela. Hindi pa tapos, mga minamahal, tinutubos na. Kinukuha na, mga minamahal, doon sa mga mananahi. Hindi pa tapos. Makikita nyo ngayon, ang mga kababaihan, mga minamahal, talagang napakaikli ng kanilang kasuotan. Tapos pag sila po'y nabastos, mga minamahal, magagalit. Yan po ay isang paglabag sa kalooban ng Diyos. Ang sabi, ang babae dapat ay magsigayak ng mahining damit na may katimtimang hinahon.
hindi na mahalagang ngiyas at buhok at ginto o perlas na damit na malaga. Pati ang mga hiyas, ang mga hikaw, mga singsing, mga panghiyas. Katunayan, noon pa yan maminamahal sa banal na kasulatan, ayaw ng Diyos na ang tao'y harap sa Kanya na meron silang mga pahiyas. Sabi dito sa Exodus 33, basahin natin yung Exodus chapter 33 verse 5. Exodus 33 verse 5. Dito po sa Exodus, Kapitulo 33, Tatan 5. talata po'y 5. Lang tayo oras, please. At sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kay isang bayang may matigas na ulo. Kung ako'y sumampa sa gitna mo na sandali, ay lilipulin kita. Kaya't ngayoy alisin mo ang iyong mga pahiyas Amen. sa iyo upang aking maalaman kung anong aking gagawin sa iyo. Amen. Yes. Sabi kayo'y bayang matitigas ang ulo. Bakit? Ayaw nilang mag-alis ng kanilang mga panghiyas, ng kanilang kwintas, ng kanilang mga hikaw, ng kanilang mga pulseras. Ito po ay vanity, sinabi ng Biblia. Ang sabi rito, alisin nyo ang inyong mga pahiyas upang aking malaman kung ano ang aking gagawin sa inyo. Ayaw ng Diyos na kapag harap tayo sa kanyang kabanal-banalang presensya na meron tayong mga pahiyas. Meron tayong mga kasangkapan, mga minamahal na vanity, kwintas, mga minamahal yung mga hikaw, pulseras, kung ano mga minamahal ang umaagaw ng atensyon. Umaagaw ng atensyon ng ibang tao sa ating pinakamamahal. Panginoon, nagdudulot po ito ng tinatawag na vanity and pride in glory. Yan po, maminamahal. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, ang pangatlo, maminamahal na paraan para tayo po'y makapasok sa kaharian ng langit o tayo makasama sa rapture, maminamahal, sabi, we must be pure. Kailangan tayo po, mga minamahal, ay maging malinis, gaya niya na malinis. Sabi ng 1 John chapter 3, verse 2, hanggang verse 3, basahin natin talata. Dito po sa aklat ng unang 1, chapter 3, verse 2 hanggang 3, sabi po dito, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Sa 3, sinong mayroon ng pag-asang ito na ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Amen. Ang sino mang mayroong pag-asang ito sa kanya ay naglilinis ng kanya sarili, gaya naman niya ng malinis. Ito naman, maminamahal, yung tinatawag na purity. We must be pure. Malinis ang puso, malinis ang isip, malinis ang kalooban, maminamahal. Yan po ang tinatawag na inward holiness, ang tawag diyan. Ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 7, ang kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid, at ang mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Ito po ang tinatawag na inward holiness, yung maging pure. Kailangan maging pure tayo, maminamahal. Malinis ang puso natin, walang galit, walang puot sa isip, sa puso, maminamahal, sapagkat sinabi ng Biblia, ang mga mamamatay tao ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 14 hanggang 15, maminamahal, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at ang mamamatay tao ay hindi makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga, we must be pure. Magkaroon tayo ng pag-ibig. Sabi, ang kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid. Kung mahaba nga ang suot natin, mahaba nga ang damit natin, mahaba nga ang buhok natin, pero punong-puno naman ng galit, punong-puno naman ng puot ang puso natin, mga minamahal, hindi po yan kabanalan na totoo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang kabanalan ay malinis ang kalooban. Sabi rito, basahin muna natin ang talatang yun, kindly. Dito sa, pakibasa yung talatang binanggit ko. Ito po sa
Unang Second Peter 1:7. Dalawang Pedro, talata po 1, talata po 7. Tapos pakenda, Psalms 24, verse 3 and 5, hanggang At 5. sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Dito po sa aklat ng mga awit 24, talatay 3 hanggang 5, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay ay may dalisay na puso na hindi nagmataas. Nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. 5, siya tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Amen. Yan ang ibig sabihin, maminamahal, na we must be pure. Ha? Na siya, maminamahal, ay may malinis na kamay, may dalisay na puso, walang galit, walang puot, walang, sabi ng Biblia, walang kapaitan, walang hinagpis, walang sama ng loob, walang galit, walang puot. Mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Idagdag natin, 1 John 3:14 up to 15. At ang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi pakisingit sandali. Dito po sa unang 1, Kapitulo 3, 14 at 15. Nalalaman natin tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay hanahan sa kamatayan. 15. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal, hindi ka makararapture. May iwan ka sa rapture pag mayroon kang galit, may puot. Ha? Sabi siyang may malinis na kamay, may dalisay na puso. Hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Makakatiyak siya ng kaligtasan. Kaya nga, pangatlo, we must be pure. Kailangan malinis ang isip, ang ating puso sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At higit sa lahat, sinabi ng Biblia, we must be worthy. Sabi ng Lucas 21, talatang 36, sabi ng Biblia, maminamal na tayo ay maging karapat-dapat sa pagharap natin sa anak ng tao. Watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things. Kailangan tayo po, mga minamahal, ay maging karapat-dapat sa pamagitan po, mga minamahal, ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin natin, Lucas 21:36. Dito po sa aklat ng Lucas 21, talatay 36, sabi po dito, datapuat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Be accounted worthy. Kapag tayo po, maminamahal, ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, gaya ng mga napakinggan natin, maminamahal, unang-una, tayo po ipinanganak na muli. Tayo po, maminamahal, ay sumusunod sa kabanalan, inward and outward holiness. At tayo po, maminamahal, ay sinisikap nating maging malinis ang isip, ang puso natin sa mata ng Diyos, ang ating mga kamay. Sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay ibibilang na makakarapat-dapat. Karapat-dapat sa harapan ng Diyos. God didn't call the qualified, but God, sabi rito, but He qualified the call. Mga minamahal, ang tinawag ng Diyos, mga minamahal, hindi tinawag ng Diyos ang mga karapat-dapat, ngunit ang mga tinawag niya ay gagawin niyang karapat-dapat. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, we must be accounted worthy. Kailangan sundin natin yan. Mga minamahal, kung gusto natin makatiyak sa rapture. Dahil sabi ng Mateo 24, talatang 40 hanggang 41, mga minamahal, dalawa ang gumigiling sa gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang lalaki, mga minamahal, ang nasa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May maiiwan at merong kukunin, kaya kinakailangan maging handa po tayo sa pagparito ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, tayo po ay sumunod sa panalangin, lalo na po yung mga hindi pa po nakakaranas ng kapanganakan muli, sapagkat mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, maminamahal, ay pananampalataya.
Pangalawa po ay pagsisisi. Pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Habang napapakinggan po natin ang awiting I Give You Jesus, maminamahal, gawin natin ang pangalawang paraan ng kaligtasan, yung pagsisisi. Kung totoong nananampalataya kayo, sumabay kayo sa panalangin, tayo po'y magsisi. Banggitin niyo po mga katagang ito, sabihin niyo po. Dakilang Ama sa langit, ako po'y isang makasalanan. Mala Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mala Panginoon, wala na po akong ibang pag-asa na aking inaasahan sa sanlibutan ito, kundi ang iyong dakilang pagliligtas. Kaya tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo. Mala Panginoon, iligtas mo po ako, sampu ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinatanggap, mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen.